Mabuti naman dahil ano, pigdonate na lang sa amin yung dugong limang bag. Isang mapagpalang araw na naman mga kalingap, mga kababayan, ano? Ayun, mayroon tayong pupuntahan na isang pamilya, no? At aalamin natin kung ano ang kwento ng pamilyang ito. Mga kalingap, mga kababayan, tara, samahan nyo ko at samahan nyo kami sa aming pupuntahan. Ito po. Ayan, magandang hapon po, kuya. Magandang hapon, man. Ayan. Ito po yung bahay ninyo, tatay. Opo. Ayan. Ano pong pangalan Sino? ninyo po? Ako. Opo. Norberto Tonga. Norberto Tonga. Ilan taon na po kayo, tatay? 69 po. 69. 1954. Okay. Opo. Marso 1. So, tatay, napasyal kami dito, no? Opo. May naglapit kasi sa akin na kung pwede daw po mapuntahan ko kayo dito. Oo. Lalong-lalo na po yung inyong asawa. At may anak po kayo na dalagita. Opo. Asan po sila, tatay? Pwede po Ay, makausap? pwede tabi. Bata. Asawa. Labas palabas yun. Palabas na. Palabas. Labas na kayo. Hindi labas kayo dito sa... Ayan. Hello, nanay. Hello, Magandang hapon po. magandang hapon man po. Ano pong pangalan ni nanay? Leah Raso Abay ni sa tabi. Leah. Raso Abay ni sa Ilan taon na po si nanay? 50. 50. Okay. Pwede ba tayong makaupo, nanay? Apo. Pwede po gidahan na sa pasok sa Sa loob? kasi walang upuan dito. Sa inyong bahay to, nanay? Sa amin po, pero nakikitayo lang. Yung lote, hindi sa inyo. Okay. Yan mga kalingap, mga kababayan, ang bahay nila Nanay Leah at tatay. Yan, sila po ay nasa gilid ng bukid, no? Kung makikita natin yung kapaligiran ng bahay nila ito. Yan, puro mga tanim. Yan. Tay, pwede makausap sila, nanay? Opo. Okay, thank you po. Wala po kayong upuan, nanay? Dito na lang pwede sa loob. Kahit Sa loob? magulo ang loob. Ito ang loob ng bahay ninyo. Wala kaming mga gamit dito. Bakit? Walang hanap buhay. Matanda na yan. Ako nagkasakit pa. Kaano ko lang na-admit ako sa ospital. Kailan po, nanay? Nung nakaraang Sige po, nanay. Dito ka upo, nanay. isang taon, July yun. Mabuti naman dahil pigdonate na lang sa amin yung dugong limang bag. Sinasalinan kayo ng dugo. Po. Bakit po, nanay? Biglang yung dugo ko. Ngayon nga parang naano ko pang laging nang ihina ang katawan ko. So, wala kayong trabaho, nanay? Wala. Lalo na yan, wala naman yung trabaho kasi na nahihilo siya sa tuwing may nagtatrabaho sa bukid. Ngayon, so, yung yung pinagtataniman namin madumi na dahil hindi naman namin yung pangalagaan. Dahil sa maedad na siya. Ilan ang anak ninyo, nanay? Bali, dalawa anak ko sa una, may anak ako sa kanyang isa. Nasaan po sila, nanay? Yung anak
yung anak ko yung isa sa Maynila, kapapasok pa lang magtrabaho Mm-mm. sa yung bakal daw. Stillman, parang ganon. Lang, parang pa lang na buwan siya, paapat pa lang na buwan. So nakakasupport na siya sa inyo. Minsan lang kasi baguhan pa lang. Nagpadala man siya minsan ng 1,000 sa, hindi naman buong isang linggo nagpapadala kasi wala pa yun mga gamit. Muna siya ng mga niya sa buhay. Itong kasama nyo dito, nanay, siya, anak nyo rin? Anak ko rin sa una. Sa unang anak ninyo. Yung anak ninyo ni tatay, ano pangalan ulit ni tatay? Norberto. Norberto, nasan po? Yung anak namin, nasa paaralan. Anong grade na po siya? Grade 4. Grade 4. So kayo, nanay, ano yung trabaho ninyo? Dito lang ako sa bahay kasi hindi pa ako makaano sa katawan ko. Kahit nga magpaasan ako ng labahin yan ang pinakarga ko. Ito siya. Ilang taon na to siya? 15 po. Dito ka sa loob, tabi ka ni mama mo. Pwede. Ilang taon ka na? 15 po. 15. Anong pangalan mo? Laika po. Laika. Laika. Ano apelido? Raso. Abay. Okay. So nag-aaral ka? Opo. Anong grade ka na? Grade 10 po. Grade 10. So, nanay, matanong ko yung pamumuhay nyo ba, yung sa araw-araw, di ba, mayroon tayong pangangailangan ng pang-araw-araw. Saan nyo kinukuha, nanay? Pwede bang malaman kung okay lang po sa inyo? Okay lang. Iintay ako ng purpose namin kung minsan nakapangutang kami sa tindahan. Sa tindahan. Tapos tinitipid ko yun para makabili kami ng mga pangangailangan namin. Tapos yung sa purpose namin, tinitipid ko talaga ng maigi para mapapasok ko siya. Ibig sabihin, umaasa kayo sa purpose. So, yung purpose dito, nanay, magkano naman yung nakukuha ninyo? Lahat ba kayo may purpose? Si tatay, Hindi. ikaw, at itong anak Ako ninyo? lang, tapos yung dalaw kong bata, itong isang bunso ko, hindi naman nakakuha dahil sa iba ang apelyido niya. Kaming tatlo lang. Ng isa kong anak. Yung anak mo sa una? Kapatid niya. Kaya nga, anak mo sa una. Yun. So, may kapatid ito na isa pa. Nasa Manila. Yun yung medyo nagtatrabaho na ngayon. Ilan taon na po siya, nanay? 18. 18. Nag-18 pa lang nung November. Paulit nga, siya, lalaki, babae? Lalaki. Lalaki, okay. So, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pinaano ko yato ng ALS, pinapasok ko. Ang kaso, hindi naman bumubukas ang ALS. Naisipan niyang mamasukan. Inano siya ng dyan, sa baryo. Na kung gusto daw magtrabaho, sabi niya, nag-okay naman siya dahil sa kawalan nga ng pera. Hanggang ngayon, nasa 4 na buwan na siya sa Maynila. So, magkano naman ang sinasahod niya doon? Kung okay lang na malaman. Ang alam ko, ang isang araw daw, sa kanya na yung pagkain. Sa pagkain niya sa buong maghapon sa kanya, ang araw daw, sabi nila, 500. Sa kanya pa lahat? Sa kanya lahat. So, magkano na lang matitira sa kanya? Kayo, nanay, sa sitwasyon ng pamumuhay ninyo, ano yung masasabi mo, nanay?
masyadong nagkukulang sa amin. Kulang na kulang. Kaya pag ano kami sa purpose, hindi man may sapat sa alimbawa nag-withdraw ka sa ngayong buwan. Dalawang buwan bago kukunin naman yun. Naubos na yun, wala na kami. So, Parang kaya nakapangutang na kami sa tindahan. so ibig sabihin yung nare-receive ninyo o natatanggap ninyo sa purpose, pag natanggap nyo siya, wala na kayong mahawakan halos. Kasi Wala, pambayad na lang sa utang. kaunti na lang. So si tatay, ano yung pinagkakabalahan niya sa ngayon? Wala. Kailan pang ganito yung pamumuhay niyo nun, Nay? Matagal na yun. Sa'yo, Laika, nag-aaral ka ng grade 10, tama? Opo. Sa sitwasyon ng pamumuhay ninyo ngayon, ano yung iniisip mo? Ano yung nararamdaman mo? Ano po, mahirap po mag-aral. Kasi minsan po, naiisip mo yung halimbawa, mag-aaral ka tapos may mga kailangang kagaya ng mga project. Tapos hindi mo humingi ka sa magulang mo, kaso lang nga yung mga pangangailangan sa bahay kulang na kulang pa po. Tapos di ka po makasali sa mga program dahil sa minsan po wala pong budget. Ano yung pumapasok sa isip mo na katulad nga ng kwento mo na ganyan na Minsan po naisip ko din na wag na lang po pumasok sa paralan. Sinabi ko din po yun kima na magtingga na lang po sa pag-aaral kasi kailangan nga po. Kaso lang, tapusin ko lang daw po yung pag-aaral ko sa ngayon. Tapos sinabi ko makakuha lang ako ng diploma ngayong grade 10. Di na po ako papasok nun. so pag hindi ka na pumasok, ano yung gagawin mo? Maghanap po sana ako ng matatrabahuhan. Sa palagay mo, ano naman pwede mong pasukan na trabaho? Kahit tindera lang po. Sa'yo, nanay, na yung sinasabi ng anak mo na ganun, papayagan mo ba o gugustuhin mo na lang na matigil siya sa pag-aaral para lang magsapalaran, magtrabaho? Para sa akin, ayoko pang pagsapalaran sa iba dahil bata pa siya. Abang makayanan pa namin na papapasukin ko pa yan hanggang matapos niyan kito 12. So ano yung paraan, nanay, na naiisip mo bilang isang ina? Katulad ng dati, simulat sa grade 7 siya hanggang nakapapasok ng grade 10 na lusutan namin na hindi ko alam kung paano yun nangyari. Baka sakaling dumating pa sa punto na balang araw hindi ko alam gusto nangyari kung bakit napasok niya ang grade 10 na wala kaming na anak buhay. Taga saan ka ba, nanay? Dati po, kami Sugyan. Sa bukid. Po. Pero, Bicolana, dito ka talaga sa Dunsol? Po. Doon ba sa mga kamag-anak mo sa bukid, wala ka bang pwedeng lapitan doon para dito sa inyong anak? Ilan ba kayo magkakapatid, nanay? Bali 13 ngayon, 2 ng bawas para 11 na ata. Kasi, siyempre, sa dami ninyo, di ba? Kahit pa paano, may mga katulong. Wala man kaming katulong.
hirap mandapi yung pamumuhay namin. Sa ngayon, Laika, na naiisip mo na gusto mo nang tumigil para lang magtrabaho na lang. Sa palagay mo ba kakayanin mo or kaya mo? Siguro po, kakayanin ko po yun. Sa, dati po kasi sa mga bagay na, antikita ko po dati kasi noon, kinukuha ko noon na pumunta sa bahay nila. Pero, di naman po pala yun. Gusto ko sana po magtrabaho noon na makapagtapos po ng pag-aaral noon. Tapos, di naman po pala yun mangyayari. So sa ngayon, yan ang kumbaga nagdadalawang isip ka kung makakapagtapos ka pa ba ng kahit grade 12, at ito nga, sabi mo nga, yung matapos mo, makakuha ka lang ng diploma sa grade 10, pwede ka nang tumigil para maghanap buhay or magtrabaho. At yung pinaplano mo na magtrabaho ay para kanino? Para rin po sa sa kinabukasan namin. Si mama mo ba, ano yung sa tingin mo na karamdaman niya? May sakit po si mama sa dugo. Yung mahina po yung katawan niya. Kailan pa nangyari yan? Ano pa po yung 2023 pa po. So, yung sitwasyon mo na yan, nanay, nakapagpa-check up ka at nalaman nyo na yung sitwasyon. Inanuan ako ng nasa dati kalalabas namin sa ospital. Yung resita sa akin nasa 1.5. Nakabili lang ako ng 5 piraso. Tapos nung mainom po yung balata hanggang ngayon. Nung ano yun, July. Nung nakaraang taon, July yun. Hindi ko na naulit makabili. Tapos yung ito ko, tinutubuan na ko ng ano yun. Tawag dito, yung lumalaki dito. Hindi ko naman na pilian ng gamot. Ano yung napacheck up nyo ba yan? Po, may Tinatawag na goiter. goiter. So maraming bawal sa'yo, nanay. Hindi ko nabili yung mga gamot dahil sa walang pera. Kahit nga minsan ulam namin, kung hindi kami mabigyan anak niya, wala kaming ulam. Kaninong anak, nanay? Kanya, Kasal ba kayo ni tatay? hindi. Nanay Leah at Laika, ngayon meron akong iabot sa inyo at pagdamutan ninyo ito. Okay? Siguro naman ito ay makakatulong kay Liza at sa inyo na rin. Pambili ng kahit papaano. Okay? Ito, nanay at Laika, pagpasensyahan niyo yan, ha? Salamat sa bigay ng pera. Malaking salamat po. So yun, nanay Leah at Laika, magdasal po tayo. Huwag po natin kakalimutan lagi magdasal. Kasi ang Panginoon naman po ay hindi yan natutulog, no? Ano man yung mangyari, pagpatuloy yung pag-aaral, tulungan si mama mo na maabot mo yung pangarap mo. Okay? At kung may darating sa inyo na blessings, ay ako naman ay hindi magdadalawang isip na ihatid sa inyo. Okay? Pero ito lagi ang sinasabi ko, wag po tayong umasa at wag po tayong maghintay, no? Kasi ako ay nag-uumpisa pa lang. Okay? Kung may makakatulong, kung may tutulong po sa inyo at may makakapanood sa inyong video na to,
ay pasalamat po tayo, no? Yun mga kalingap, mga kababayan, nakunan natin ng kwento ang mag-ina, no? Na si Nanay Lia at Laika. Tayo ay nagpapasalamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. At maraming salamat din. Lisa 67 Vlog, Lani Wonder Woman, Chunila Reyes, Irene Pahuyo, Tita Eman Pam Channel, Mil Lapitan Hong Kong, Mama Sinya. Maraming salamat din sa lahat ng mga nakakasupport sa ating YouTube channel. Yung mga nagsishare ng blessings, maraming thank you sa inyong lahat. At shout out KTB Angels, KTB Angels 100, at shout out Kindred TV, Maria Cosinira. Mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At mag-iingat po, lalong-lalo na ang mga OFW nating kababayan. At shout out OFW Angel. Maraming salamat po sa iyong support. Mga kalingap, mga kababayan, lagi po tayo mag-iingat and God bless us all. At bye-bye.